Kamusta mga kawan? May problema tayo bilang isang bayan, bilang isang bansa. Nitong nakaraan po, nagkaroon po tayo ng isang balita, nakareceive tayo ng balita ng ombudsman po ay magpa-file ng case sa isang senator tungkol po sa isang 75 million worth donation po sa isang senator po sa ating bansa. Nakilala po bilang lumalaban po sa korupsyon po sa ating bansa. Ngayong umaga po, nagsimula po 2 a.m. na puno po unti-unti po ng mga iilang tao po na sinasabi nila po mahal po nila ang bayan para po ipaglaban ang isang senator na lumalaban po sa korupsyon. Pero ang tanong po namin, minamahal nga po ba natin ang bayan kung tayo po ay nakakaabala? Higit sa lahat, tama po ba ang ating pinaglalaban? Hindi po namin inaatake ang mga supporters po na ito. Tama po na manindigan, tama po na makipaglaban po sa isang tamang adhikain. Ngunit ayaw din naman po natin na nasasayang po ang oras natin na hindi po klaro yung basihan po ng ating pinaninindigan. Sabi po sa mga balita, ang grupo po ng mga supporters po na ito ay nakikipaglaban po para po sa itong minamahal na senador sa ating bansa dahil po ang pagsampa sa kanya ng kaso ng ombudsman ay politically motivated. Dahil po, noong Abril 2026, nag-announce po ang senador na ito na siya po ay mag-iimbestiga po through the Senate Blue Ribbon Committee ng investigasyon sa mga involved po sa flood control projects na maaga na pong pumutok noong 1 taon pa. Na sabi po sa balita, allegedly can actually reveal different names ng mga malalaking pangalan po at ang iba ay nirerespeto po sa ating bansa. Kaya po, bigla pong nawala ito sa balita, hindi po ba hanggang sa dumating po ang araw po kahapon na nagkaroon po ng ombudsman case po itong minamahal na senador. Pero ang tanong po namin, politically motivated nga ba ang pagtuloy po ng ombudsman case po laban po sa ating minamahal na senador na ayon po sa disclaimer lang po sa ating batas, hanggat po wala pa pong final decision po sa ombudsman patungkol po sa plunder case na isasampa sa kanya, he is presumed to be innocent. At dito po sa One Pilipinas, kinikilala po natin na inosente po ang ating senador. Pero bumalik lang po tayo sa pinaglalaban po ng ating mga minamahal na kababayan na sumusuporta po sa senador na nagkaroon po ng malaking problema na traffic po sa White Plains o sa may EDSA Shrine. Ang sinasabi po nila, politically motivated to at inaatake po siya ng administrasyon dahil po sa mga investigasyon niya po ng flood control. Pero kung pag-aaralan po natin, noong Agosto 2025, around that time, nauna na po ang presidente, si President Ferdinand R. Marcos, na nag-anunsyo po na imbestigahan po ang flood control projects. Kung mismo po ang presidente, ang pinuno po at ang head po ng administrasyon na to ay nais niya po mag-conduct po ng investigasyon po sa mga involved po sa flood control project. Siya mismo po ang nagsabi, imbestigahan po ang kanyang sariling mga appointees at sariling officials. Paano po natin masasabi na ang intention po ng administrasyon na ito ay politically motivated po sa ating minamahal na senador na nag-advocate po ng good governance? At sa atin naman po, bago po tayo makipaglaban po sa mga ganito, tignan po natin, tama po ba yung taong nilalabanan po natin? Sila po ba talaga ang kalaban or is it something else? Because parehas naman po, parehas ang administrasyon at ang minamahal nating senador ang nag-anunso na iimbestigahan po ang korupsyon na nangyari po sa flood control. So kung ang mismong administrasyon ang nagsabi at nauna na po ang kanilang intensyon to make the officials accountable in this flood control anomaly, paano pong nating masasabi na ang mismong administrasyon po ang naging involved po dito? Again, there's a due process po sa ating bansa. And dito po sa One Pilipinas, we are for the Constitution, we are for the Filipino people. Sa atin po, if our beloved senator and ang mga supporters niya po is really advocating for good governance, for accountability, and for due process, we might as well set an example to the Filipino people and to his supporters to submit himself to due process. And for all we know, napakagandang platform po ito and opportunity to be heard
and to gain more trust and belief from the Filipino people na indeed there's due process, there's rule of law in the country, the Constitution is working because our beloved Senator is submitted himself to the rule of law in the country by cooperating in the Ombudsman. Again, that's our perspective here na kung tayo po, siya mismo po, he also advocated for the investigation of the flood control projects. Bakit hindi rin po niya siya mismo ang maging ehemplo? Muli po, ang investigasyon po, this is an investigation, wala pa po, hindi pa po napagdidesisyonan kung napupruwebahan, kung totoo nga po na guilty po ng plunder ang ating beloved Senator. Because if we truly believe that he indeed, and we believe him, that he did not do that, then this is the best time, this is the best opportunity, the Ombudsman is the best platform to clear his name. At yun din ang magiging strong point niya to be credible enough to investigate the flood control in the country kasi kinlaro niya yung kanyang pangalan. Sa ating mga minamahal na kababayan na supporters po at lumaban po, no, at nakipagsapalaran po sa 2 a.m. na naiintindihan po namin na mahal po namin kayo. Pero ang totoong pagmamahal po sa bayan ay nilalagay po natin sa lugar. Kung ang pagmamahal po sa bayan ay nakakaabala po sa personal na buhay po ng ating kababayan, baka po kailangan po natin mag-reflect. Hindi po natin alam kung ano po yung mga nangyari sa mga kababayan natin na na-stuck po sa traffic. Baka po may mga kababayan tayo naghahabol po ng recital ng anak nila, may hinahabol po silang mga kamag-anak na malapit na pong mamaalam sa ospital. Hindi po natin alam, may mga kababayan po tayong humahabol po, no, mag-time in sa opisina. May mga kababayan po tayong humahabol sa deadline, pero hindi po sila umabot. Sila rin naman po ay mahal po nila ang bayan, pero pinipili po nilang gawin po nila ang kanilang tungkulin sa bawat araw. So sana po tayo, and even as taxpayers tayo, and even to our leaders in the country, nagkakabila ang labanan po ng mga higante. Sabi nga po sa isang African proverbs, when the elephants fight, the grass suffers. Ibig sabihin, kapag naglalabanan po ang malalaking puwersa po, kawawa po ang taong bayan sa ilalim. Alam naman po natin lahat na ang nangyayari sa paligid natin ay naglalaban ng puwersa. Pero kung iisipin po natin kung magpo-focus po tayo sa tungkulin natin bilang mga public servants, lalago po ang ating bansa, baka pwedeng malesen din ang traffic natin, hindi lang sa White Plains pero sa buong Metro Manila. So muli po, sana po nagbigay liwanag po kami sa inyo, nagbigay kagaanan at linaw po kami kung saan po ba dapat at ano ba dapat ang pinaglalaban natin at ano po ba ang tunay na pagmamahal sa ating bansa. Magandang araw po.